Nakasaksi na ba kayo ng buhawi katulad ng rumagasa sa isang barangay ng Nueva Ecija na sa lakas nito nasira pati ang Camp Pinpin na bagong tayong compound ng sikat sa social media na Kapinpin Brothers? Kapag umuulan, bumubuhos! Ganyan din maihahalin tulad ang swerteng dumating sa magkakapatid na online content creators na kilala sa tawag na Chief Allen, Sir Gabin at Captain Kelzy. Papa, nagsisimula pa lang tayo. Ang Kapinpin Brothers. Sa simula nga ng 2024, ipinakita nila sa atin ang katas ng kanilang pagva-vlog, ang dream house na regalo nila sa kanilang Mama Beth, ang Camp Pinpin. Meron itong swimming pool, jacuzzi, home theater at glass house. Nakikita mo kayo na to. Ito regalo ko sa'yo sa atin to. Trip naman yung papa ko, yung garayan. Pero makalipas lang ang kalahating taon, ang Camp Pinpin, ganito ang sinapit. Yung gate, naku po. Ang kanilang automatic gate Naglag na ako. nasira. Asa sila kayo sila mama? Sila mama, tinundo. Ang mga gamit sa billiards area nilipad. Pati yung court. O yung bilyaran. Ano ko? Biglang gumanon lang, isang umulan. Biglang ikot. Ayun ang sa kagad doon, wala pa 30 seconds yan. Ang kubo tumaob. Tinaupar yung kubo. Sira yung kubo yun. Kahit easy tayo, di natin mababangon yan. Ang Camp Pinpin kasi kasama sa mga bahay na winalis ng buhawi nitong August 2 sa barangay Bacod Bayan, Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Nagsimulang ordinaryo lang daw ang araw na yon. Buong maghapon po, sobrang init. Tapos, nung bandang 3 to 4 po, umulan na po. Ayan, parang ganyang ulan lang po. Sobrang Mahangin muna. Mahangin, ayun. Bago pa nangyari ang trahedya, ang best friend ni Sir Gabin na si Louie nagva-vlog sa harap ng bahay. Sobrang lakas mo ng ulan dito mga partner. Kasi po ang tawag nila sa akin dito, reporter nila. Sabi ko, i-vlog ko nga to kasi lakas ng ulan. At kung makikita nyo sa weather forecast na ito ay sobrang lakas po ng ulan mga kaibigan. Grabe oh. Naririnig nyo ba? Maampas yung sobrang lakas po ng ulan. Grabe. Ang hindi nila inasahan, mas lalakas pa pala ang bugso ng hangin. Sobrang, ay, pasok na ako. Lakas. Sabi ko, hindi normal ah. Parang may instinct sa akin, pumasok ka na sa loob. Napakalakas. Sobrang lakas. Ayun oh. 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 Nung oras na yun, hindi ko pa nakikita yung mga nadadamage or nililipad. Pero napakalakas kasi gumagano yung pinto. Sina Gabin at Allen na mahimbing naman noong natutulog, nagising at lumabas sa kani-kanyang mga kwarto. Nagising ako sa may sa kami. Manit, grabe to. Napakalakas ng ipo-ipo. Sa kabila yung akasi na yung malaki. Ha? Ay, balina. Kasi yan. Wala si mama dito. Uy, check natin, baka may mapana. Parang may bumagsak sa bubong ko na sobrang lakas po talaga. Parang puno na bumagsak po. Tapos parang inaangat niya po yung bubong talaga. Ang ilang mga pangyayari habang nananalasa ang buhawi nakunan ng CCTV. Sa video, makikitang umuulan na sa labas pero kalmado pa ang hangin. Ilang segundo lang, biglang namuti ang paligid.
Tila itinutulak ng napakalakas na hangin ang gate. Pagbukas ng tarangkahan, tumama ito sa alulod ng parking area. Nakakatakot nga po dahil yung gate po namin, ang kaya po niyan is 1,200 kilogram. Pero binuksan lang po yung gate namin na 1 segundo. Ganun lang po siya kabilis. Yung poste po dun sa may kanto po, Sumabog. maapoy po siya habang umuulan. Kita rin sa wide shot ng CCTV, si Louie na mag-isang nagva-vlog. Paglabas ko po, kulay puti na po yung nakikita ko. Sabi ko, uy, ano po ang ginagawa mo? Sabi ko ganun. Eh, yun nga, parang nagulat na rin po siya, nataranta rin siya. Sobrang, ay, pasok na ako. Lakas. Ang gamit sa loob ng compound, parang winalis ang kampinpin na ilang taon nilang pinag-ipunan sa loob lang ng 5 segundo. Nasira. Check with glass house. Maswerteng hindi nabasag ang kanilang glass house. Pinagpapasalamat ko na lang, walang napinsala kasi yung kahit yung ibang mga kasama namin dito, parang tinangay daw sila. Mulan lang na malakas, pero yung paghampas, mga 5 segundo lang. UP lahat eh. Tingnan mo yung nangyari sa sa may billboard ni Sir, UP yung mga tubo. Ayan o, hindi bagsak, UP. Iniisip namin, kami lang baka ako'y natamaan. Nung tiningnan po namin, nagulat po kami. Ang kanilang mga kapitbahay, hindi rin nakaligtas sa bagsik ng buhawi. Pero okay lang po kayo. Nagulat nga po kami, para ipo-ipo eh. Ito din oh, bagsak ila zero. Ang tricycle naman ni Joel, muntik na raw tangayin. Ito, yung motor ko, ito yung posisyon. Tinulak po yun na hangin papunta doon. Ang pinakamatandang puno sa kanilang barangay na nakatindig sa bakuran ni na Susan, hindi rin pinatawad. Ito yung puno ng mangga na nabuwal. Kung papunta rito sa bahay namin, sigurado tinamaan yan. Sira na naman yung bahay namin. Sa dami ng bagyo nagdaan dito, puro sanga lang ang nasisira. Ito nga lang ang talagang parang magic. Yung alulod na yan, kung nagtagal siguro, baka maaring na-fall down. Si Fe, nasaksihan daw mismo kung paano tinuklap ng malakas na hangin ang kanilang bubong. Nakita ko na lang po natanggal na yung bubong. Basa na po lahat ng mga gamit. Pati po mga gamit na mga school supply po. Pero ano ba ang talagang tumamang puot ng kalikasan sa barangay Bacodbayan? Dalawang maaaring mangyari dyan, tornado o downburst. Tornado, may direksyon, ikot ng hangin. Kumpara sa downburst, iba-ibang direksyon ng hangin na yan at pababa siya. Sobrang lakas, ayun o. Oh. Nabubuo isang buhawi kapag may isang ulap na tinatawag nating cumulonimbus clouds o sa mas kilala na thunderstorm. So walang particular na lugar para masabi na ito'y prone sa tornado o buhawi. Ang bilis ng hangin ng mga ito mula 100 to 400 kilometers per hour. Kasing lakas ng bagyo na signal number 3. Usually, hindi naman niya kayang hugutin yung simento eh. Yung mga solid ground, yung mga solid walls and mga beams, yun ang pwede mong puntahan. Samantala, ang mga nasira sa Kampinpin, kanila na raw napaayos. Ito po, mga bago na pong base to. Ayan, yung base po na yan, bago na po yan. Nasagot halos ng kontraktor natin na yan. No? Parang na-warranty, mga 200, 300. Kung kami po siguro magpapagawa talaga ulit ng from the start. Kakaayos lang po niyan. Pinabutasan po ulit namin ng bago para mas matibay na po yung kapit. Ang pamunuan ng Barangay Bacodbayan nangako namang tutulong sa mga apektadong residente. Mag-report sila sa amin. Ang tanggapan po namin, 24 hours, nakabukas po yan. May mga tanod po kami dyan na nakaantabay. Handa po silang pumunta kung saan yun nire-rescue. Nakakatakot dahil kada may uulan. Kunyari po ngayon, umuulan po ganyan na medyo malakas, feeling namin mangyayari po ulit siya. Iniisip po namin talaga yung sa buhay po namin dito. Kasi itong Kampinpin, pwede po ulit siyang itayo, pero yung buhay hindi pwedeng buhayin. Hindi natin alam kung kailan paparating, pero kailangan natin maging handa. Wag natin ipagpapalit yung material na bagay sa buhay natin.
Sa loob lang ng ilang segundo, pwede tayong malagay sa peligro. Tinawpar yung ka! Kahit easy tayo, di natin mabangon yan. Sa isang kisap mata, ang buhay natin pwedeng magbago. Kaya sa lahat ng pagkakataon, maging alerto, lalo't ang kalikasan talagang sakalam. Sobrang lakas! Ayun o! Oh! Oh! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.